Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Nung isang araw ay opisyal nang kinumpirma ni Austin Reeves na siya ay mananatili sa Los Angeles Lakers at tatanggapin niya ang offer nito sa kanya na 4 years, $185 million na kontrata. Subalit dahil dyan ay tila ba naubusan na nga ng pera ang Lakers. Kung ayaw nilang sumobra sa luxury tax, ang Lakers nga ay mayroon na lamang 47 million na natitira para sa tulad na LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura, Luke Kennard at isang starting caliber center tulad ng request si Luka Doncic. Sa ngayon nga ay pinaplano ng Lakers na i-offer kay LeBron ang 25 million per year na kontrata. Less than half pa nga yan mga kaibigan ng max contract ng 4-time MVP. So kung tatanggapin man nga ito ni LeBron ay mahigit 25 million ang gagawin niyang pay cut. Bukod dyan ay si Marcus Smart nga ang nag-decline ng mga kaibigan ng kanyang 5.4 million player option. Ibig sabihin nito ay humihingi siya ng mas mataas sa sahod. Sabihin na natin na 8 million ang kontrata niya. 25 plus 8 so that is 33 million para sa dalawang player. 14 million na lamang natitira sa 47 million mga kaibigan. At kailangan mo pa nga mabigyan ng sahod si Rui Hachimura, Luke Kennard at isa pang solid center tulad ng request si Luka Doncic. So paano mo nga ito magagawa? Ang very likely na mangyayari dito ay babawasan nga nila ang sahod kay LeBron at kung sakaling umalis man ito ay maghahabol sila ng big time level center na papayag sa 25 million or less per year na sahod para makakampi si Luka Doncic. Sa ngayon nga ay halos maubos na ang cap space ng Lakers kay Luka at Reeves lamang. Si Reeves nga ay may average na sahod na 46.2 million per year. Mas mataas pa nga yan sa tulad ni Jalen Bronson, Zach LaVine, Jamal Murray, Jaren Jackson Jr., Ja Morant, Zion Williamson at iba pa. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ang former number 6 overall pick Jonathan Isaac sa loaded 2017 NBA draft class na may Jason Tatum, De'Aaron Fox, Donovan Mitchell, Derrick White, Lonzo Ball, Lauri Markkanen, Bam Adebayo, Jarrett Allen, Kyle Kuzma, Josh Hart, Dillon Brooks at iba pa ay opisyal ng binitawan ng Orlando Magic matapos ang 8 taon niya dito. Solid player naman sana ito at matindi ang depensa. Ganun pa man ay nilamon nga siya ng injuries. Sa 738 regular season games na available sa kanyang 8 taon sa Orlando Magic, 328 games lamang na ilaro niya dahil dito nga mga kaibigan sa iba't ibang injuries. Kaya naman ngayon ang 7-footer ay free agent na at may questionable market pa nga itong mga kaibigan dahil sa kanyang injury history at halos wala nang interesadong sumugal sa kanya. Sa ngayon ay nanganganib ngang matapos ang kanyang NBA career at posibleng makita nga natin siya sa iba't ibang liga sa Europa o kaya naman sa Asia. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?